Akala ko, unang beses kong nakilala siya ay nung ako'y lubhang nagkakandabulol. Hanggang sa, Ito ba ang pamamaraan mo? hindi ba siya nasiyahan? Paumanhin po, Sir Paulo. Hindi ko kayo nasiyahan. Aalis na ako. Sandali lang. Unang beses. Oh, Ang kulit mo talaga. Ikaw mismo ang nagpakita sa harap ko. Huwag kang magsisisi. Ayaw mo pang mag-striptease? Tinanggal ka na. kung hindi pa mababayaran ang gamot ni Mama, hihinto na ang ospital sa pagbibigay nito. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Ginoong tagapamahala ng entablado pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan na kailangan ko talaga ang trabahong ito. Si Sir Ricardo ang ininsulto ninyo. Wala na kaming magagawa. Sa buong lungsod, silangan. Si Sir Paulo lang ang makakasagip sa'yo. Sino? Sino si Sir Paulo? Siya mismo si Sir Paulo. Sir Paulo po, nakarating na rin po kayo. Ang bagong talentong hinahanap ninyo ay nakahanda na para sa inyo. Lahat sila'y malilinis at mukhang inosente. Nasa itaas na po silang naghihintay. Ginoo, tingnan ninyo po ako. Kumusta po? Malinis po ako. Wala pa po akong naging kasintahan. Ha? Dalhin mo siya't paliguan. Mabait ka. Huwag kang umiyak. Hindi maganda ang mga kahapon. Kumanap ka ulit. Magdala ka ng ilang opsyon. Titingnan ko ng personal mamaya. Hindi ba kagabi lang? Bakit ganito pa? Wag na. Sa loob ng maraming taon, hindi ba't palaging may mga artista at modelo sa paligid niya? Hindi ba't tuloy-tuloy lang yon? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Masakit pa ba? Mamaya, si Sir Anton ay sasamahan ka sa ospital. Wag na po, ayos lang po ako. Okay lang po ako. Hindi ito pakikipag-usap sa'yo. Walang ginamit na proteksyon kagabi. Ayokong pagkatapos ng ilang taon, may dalhin kang bata sa harap ko. Ah, takot pala siyang maghabol ako sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Sir Paulo. Iinom po ako ng gamot. At saka, kung nasisiyahan ka sa nangyari kagabi, pwedeng bayaran mo na? Pera? Mag-add ka sa akin, isesengko. Magkano? ₱5 milyon para lang sa isang gabi? Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Hindi. Sinabi ko, 400,000 piso. 400,000. Sapat na ba yon? Oo, sapat na yon. 400,000? Nakakahiya namang ibigay yon. Tungkol sa alok ko, pag-isipan mo pa. Ginoong Paulo, may klase pa po ako. Aalis na po ako.
Bakit wala pa ring natatanggap na pera? Malaking presidente pa naman siya. Hindi naman siguro niya ako tatakbuhan sa 400,000 pisong to. Ako. Ako. Tingnan niyo yung forum ng school. Si Meng Yao, ang campus crush ng performing arts, sinundo mismo ng presidente ng Pangkat Valdez. May nakapag-picture. May nakapag-picture. Bumababa si Bea sa kotse ni Sir Paulo. Ang presidente ng Pangkat Valdez, yung tipong, halos kalahati ng lungsod silangan, ay sa kanya, mismo. Totoo ba to? Kahit marami mang babae ang nakakasama ni Sir Paulo, ngayon lang siya, naghatid mismo ng babae, di ba? Kahit mga artista, hindi nila yan naranasan. Hayop na to, si Meng Yao. Ang galing talaga ng diskarte niya. Saan ba niya nakikilala ang mga mayayamang yan? Ito na yung ikawalong sugar daddy niya, no? Pero, sa bilis ng pagpapalit ni Paulo Valdez ng babae, mukhang hindi magtatagal yan. Ano sa tingin nyo? 1 linggo lang, o 1 buwan? Hey, Ginoong Paulo, paumanhin po sa abala. Hindi pa po ninyo na-transfer yung pera kagabi. Baka po nakalimutan nyo dahil sa pagiging busy. Kung pwede po ngayon, maaari po bang i-transfer na lang ninyo? Salamat po. Ang dahan-dahan naman ng paghingi ng utang. Kung gusto mo ng pera, pumunta ka sa gate ng school. Kasama ng student ID mo, ibibigay ko. Yung kotse na sinakyan lang ni Meng Yao? Ayoko nga. Kailangan bang dalhin ko ang kotse sa ganitong liblib na lugar? Bakit? Ganito ba ako kalait? O kaya naman, gusto mo ng mas nakakaaliw? Ikaw. Hindi ko sinasadya yon. Sa buong buhay ko, ngayon lang nangyari na may nanampal sa kin. Bea Reyes, ang galing mo. Ikaw naman ang unang nanamantala sa akin. Ikaw naman ang unang umakit sa akin. Wala akong ginawa. Kahapon, hindi ba't ikaw ang unang nagpakita ng interes? At ngayon, hindi ba't ikaw ang nagpahinto ng kotse sa liblib na lugar para hintayin ka? Kahapon. Sige, kahapon, aminin ko, ako ang unang nagpakita ng interes. Dahil maraming mata sa paaralan. Ayokong magkaroon ng chismis tungkol sa isang babaeng estudyante na umanib sa isang mayaman para sa pera. Isang ordinaryong estudyante lang ako. Gusto ko lang mag-aral ng maayos. Maayos? Maayos ka. Pero handa kang mangakit ng basta-basta. Tapos na ang lahat? Natatakot ka pang mapag-usapan? Dahil totoo nga. Kaya mas natatakot ako. Ginoong Paulo, ang ating kasunduan ay tapos na kahapon. Narito lang ako ngayon, para sa bayad. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mong sumama sa kin, Ayoko. siya. Ayos na ayos. Ikalawang beses mo na akong tinanggihan. Walang susunod pa. Kunin mo ang card na ito. Sa susunod, lumayo ka sa kin. Sige, Ginoong Paulo. Salamat, Ginoong Paulo. Teka, kunin mo. Ah. Huwag na tayong magkita muli, Paulo Valdez. Salamat po, Ginoong Paulo. Sana po ay ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Huwag po kayong magpakalulong sa kalayawan. Naway maging malusog kayo. Kagabi, sa palagay ko ay una niyang beses. Nagpigil na ako ng husto. Nagpakalulong na ba ako sa kalayawan? At saka, sinabi niyang naway maging malusog ako. Ano ibig sabihin yon? Naglakas loob pa siyang mag-unfriend sa akin. Sir Anton,
pakiimbestigahan ito. Ano ang nangyayari sa forum ng Pamantasang Silangan? Opo, sir? Malamang ay kayo po. Kanina, sinabay ninyo pabalik sa eskwelahan si Ma'am Bea. Nakunan kayo at naipost sa school forum. Sa bagong pelikula mo, pagkatapos lumabas ang balita tungkol sa pagpili ng bida Mang Nestor, ay nakausap ako ng personal. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang anak niya Mang Nestor ay nagtatrabaho sa pamilya Valdez ng ilang dekada. Mahirap talaga para sa akin na tanggihan ang pakiusap niya, kaya nag-imbestiga ako muna. Nakita ko na magulo ang personal na buhay ng anak ni Mang Nestor. Hindi ito tugma sa gusto mo para sa bida na dapat malinis at may imaheng dalagita, kaya tinanggihan ko. Hindi ko inakala Mang Nestor ay dumating kasama ang anak niya at humingi ng tulong sa harap mo. Ma'am Bea at ang anak ni Mang Nestor. Ay parehong nag-aaral sa iisang paaralan. Siguro nagkamali siya sa relasyon mo at ni Ma'am Bea. Hayaan mo na, hindi na kami magkikita pa. Linisin mo ang forum na yon. Si Mama, Bea, miss na miss kita talaga. Hindi mo pa sinasabi sa akin bakit biglang naghirap ang pamilya Reyes. At si Papa, paano nangyari ang aksidente ni Papa? Bakit ba nangyari ang lahat, Mama? Gumising ka na, pakiusap. Kuya Paulo, matagal ka na nagpunta sa ganitong lugar. Anong saya? Sa pag-inom lang? Ang mga babae kanina, kung hindi mo gusto? Palitan ko ng iba para sa'yo. Kevin, alam mo naman, may OCD si Kuya Paulo. Ayaw niya sa mga estrangherong masyadong malapit, lalo na ang pabango ng mga babae. At Kuya Paulo, huwag mong sabihin para sa fiancé mo. Nagpapakatapat ka. Mga katulad natin, Sino bang walang babae bago magpakasal? kahit na pagkatapos ng kasal, hindi ka takatakang magkaroon ng kabit. huwag kang magsalita ng ganyan. Wala pa sa hulihan yan. Si Kuya Paulo at yung anak na babae ng pamilya Santos, Bata pa noong huling nagkita. Narinig ko na ang pamilya Santos. May pangalawang anak na babae na nawawala. Ano sa palagay ninyo? Kung sakaling matagpuan ang pangalawang anak na babae, Baka bilang kompensasyon sa kanya, ibigay ang kasunduan sa pangalawang anak. imposible yan. Kahit na pumayag ang pamilya Santos, hindi papayag si Marcos Santos. Pinakamamahal ni Marcos Santos ang kapatid niyang babae. pareho namang kapatid na babae. Hindi pa sigurado kung sino ang mamahalin niya ng higit. Siya na? Pasensya na, Kuya Paulo. Pero iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Sa mga kasal ng mayayaman, huwag nang umasa sa pag-ibig. Pero talaga bang bago ka magpakasal, magpapakabanal ka na? Maganda naman yung babae roon. Mukhang inosente. Subukan mo kaya. Hindi naman ganun kamahal ang mag-alaga. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Paumanhin, hindi ako umiinom ng alak. Ha? Kung hindi ka pala umiinom ng alak, bakit ka pa pumunta ng bar? Nagpapakipot ka ba? Ngayon pa, ipapainom ko sa'yo yan. Pinipilit mo pa ang batang babae na uminom? Sir Paulo, Hindi mo aayusin yan? Sa tingin mo, pakialamero ako? hindi naman 'di ba? Napakaganda naman ng delikadang bulaklak na yan. Wala man lang epekto kay Kuya Paulo. Kuya, hindi kaya? Hindi ka ba interesado sa babae? Ayaw sa akin, pero gusto mo pang magtinda ng alak dito. Ganun ba? Hinampas mo ako? Mukhang gusto mong mamatay. Gusto mong mamatay? Sir Paulo? Mahilig ka pala sa alak? Sige, uminom ka hanggang gusto mo. Kuya Paulo, maaari siyang mamatay sa ganitong paraan. Akala ko ba hindi ka pakialamero? Bakit hindi lang nakialam?
galit na galit ka pa. Itapon mo siya. Day, ayos ka lang ba? Natakot ka noon, no? Salamat kanina. Ginoong Paulo. Paumanhin po sa abala. Ginoong Paulo. Aalis na po ako. Oy. Mukhang talagang malakas ang alindog ng munting bulaklak na to. Kaya naman, kampante na ako. Bea Reyes. Ayos? Binigyan mo na naman ako ng sampal. Oh, paumanhin po. Ginoong Paulo. Maraming salamat po talaga ngayon. Pero sinabi mo po dati, kapag nakita kita, lumayo ako. Hindi na dapat mangyari ulit to. Hindi ba't mas mabuti yon kaysa dito sa maingay na lugar na to, nagtitimpla at naglilingkod, at hinahayaan mong apihin ka? Kung hindi ako dumating ngayon, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Kailangan ko po yung perang yon para sa bayad sa ospital. Pero wag po kayong mag-alala. Ang napag-usapan po natin ay 400,000 piso. Ang sobra, ipon ko pong isa sa uli sa inyo. Kulang ba ako sa ganyang halaga? Bea Reyes. Ang gawin mo minsan o ilang beses, ano ang pinagkaiba? Isang beses lang sapat na sa akin ang ganyang bagay. Bea Reyes. Sinasadya mo ba to? Wala akong ginawa. Bea Reyes. Masyado pala kitang minaliitan. Ang galing mo talagang mangakit ng lalaki. Sinadya mong iparamdam sa akin ang sarap, tapos sinadya mo rin akong paglaruan. Ganyan ka rin ba sa ibang lalaki? Ang gusto ko, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang palagi. Umiyak ka. Ganito ka lang ba kasuwail sa akin? Si, pwede kitang hindi pilitin, pero limitado lang ang pasensya ko. Ang larong ito ng pagpapakipot, huwag mong patagalin ng sobra. Mag-resign ka sa trabaho mo sa bar. Ang babaeng nakatulog na sa akin, hindi ko na ginagalaw at hindi rin pwedeng galawin ng iba. Bakit? Pinapayuhan kitang huwag kang sumuway sa akin. Kung hindi, bayaran mo agad ang utang mo. Kung gusto mong mag-part-time, pwedeng tulungan kitang humanap. Kapag may problema ka sa hinaharap, pwede ka ring lumapit sa akin. Magulo sa bar. Kung ayaw mo na, huwag na. Ngayon, itong pansamantalang trabaho ko bilang guro sa pagsasayaw ay mas maganda kaysa sa bar. Kuya Paulo, simula nang i-assign mo yung batang yon bilang tutor ng pamangkin ko, palagi ka na lang pumupunta sa bahay ko. Nakakainis na talaga. Bakit hindi mo na lang kausapin? Huwag mo siyang sabihan. Natatakot ka bang matakot yung batang yun sa'yo? Oo, natatakot akong hindi na siya bumalik. Ano? Kailan pa naging ganito karomantiko si Kuya Paulo? Doktor, ano nangyari sa nanay ko? Bagamat naagapan ito, ang kalagayan ng inyong ina ay mas mabuting magpalit ng bato. Magpalit? Basta maliligtas ang nanay ko, gagawin ko ang lahat. Sa ngayon, kailangan pa nating maghintay ng donor. Mas mabuting mag-ipon ka muna ng pera. Ang kidney transplant at post-operative care, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 1,000,000 piso. Paano naman ang bato ko? Pwede bang ibigay ang sa akin sa nanay ko? Ang live donor mula sa kamag-anak
ay mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Magpa-check up ka muna. Kung angkop ang sarili kong bato, makakatipid ako sa operasyon. Pero kahit idagdag ang perang ibinigay ni Paulo Valdez, kulang pa rin ng ilang libo. Kung may problema ka sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin. Pwede ba akong lumapit sa kanya? Bea, kailangan mo ba ng pera at naghahanap ka ng part-time? Kuya Paulo, may problema. Hindi na makontakt si Ma'am Bea. Ano? Basta handa kang maghirap. 25,000 piso kada araw. 25,000 sa isang araw. Ipinagbili ako ng senior ko sa part-time group sa isang pyramid scheme. Ngayon, sa sahig matutulog. Bukas, boss ka na. Simula na. Laban, laban. Sige, sige, sige. Dalhin ninyo rito yung 2 pinakamababa ang benta. Dalhin ninyo sila rito. Ano ang dapat gawin? Kailangan ko pa bang sabihin? Tang, ako, wala akong kwenta. Ako ay isang bigo. Dapat akong mamatay. Hindi ba kayo kumain? Sampalin ninyo ang isa't isa. Sino ang mas malakas sumampal? Siyang mauna. Di napaparusahan. Kailangan kong tumakas agad. Nasaan yung bago? Dalhin ninyo siya rito. Opo. Bilisan ninyo. Tumigil ka! Huwag kang lumapit. Ginoong Paulo, nalaman na namin ang eksaktong lokasyon ni Ma'am Bea. Ipadala mo sa akin. Tulong! Buksan niyo po! Tulungan niyo ako! Lola, tulungan niyo po ako. Sindikato ang mga to. Kukunan nila ako para mag-scam. Lola, pakiusap, papasukin niyo po ako para makapagtago. Wala na. Nay, kapatid ko to. May sira lang sa ulo. Aalis na kami ha. Hindi. Hindi ako kapatid niya. Hindi ako. Lola, pakiusap, tumawag ka ng pulis. Gusto mong tumakas? Ang lugar sa paligid ay sakop ko. Mas mabuting magpakumbaba ka. Pakiusap, palayain mo ako. Nadala ako rito. Nasa ospital ang nanay ko. Mamamatay siya kung wala ako. Bah, puta. Akala mo nagpapakabait ako. Hindi ako nagpapatalo sa negosyo. Hindi ka makakaalis hanggat hindi ako nakakabawi. Bigyan mo siya ng leksyon. Bigyan mo siya. Para maging masunurin siya. Bigyan mo siya ng leksyon. Gagamitan ng stun gun o ilalagay sa kulungan na may tubig. Ang babae, pag nakatulog ng ilang beses, magiging masunurin. Mamaya, ibang tao rin ang makikinabang. Mas mabuti na ako ang unang makikinabang. Bitawan mo ako! Tulong! Bitawan mo ako!
Bitawan mo ako! Ang puti ng babae. Kaya, ako rin. Makisali na. Bitawan! Tulungan mo ako! Bitawan! Huwag! Tumigil. Sugurin ninyo. Paulo Valdez. Ayos na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Paano kung hayaan kong ang mga ibang niloko ang maghiganti sa kanila? Ikaw? Hindi kaya masyado akong masama sa paningin mo? Huwag kang matakot. Karapat-dapat sila sa nangyari. Hintayin nating matapos sila. Saka tayo tatawag ng pulis. Ma'am Bea, walang problema sa katawan mo. Paglabas mo, magpahinga lang ng mabuti sa loob ng 2 araw. Bukod doon, kailangan mong bantayan ang pagkain mo. Medyo kulang sa nutrisyon si Ma'am Bea. Salamat, Doc. Salamat. Mauna ka na. Salamat sa iyo ngayon, Ginoong Paulo Valdez. Pero, paano mo ako napuntahan ng napakabilis? Pasalamatan mo ang sarili mo. Hindi ka naman pala masyadong tanga. Alam kong magpapadala ka ng lokasyon sa akin. Nasa emergency noon. Nagpadala lang ako ng lokasyon. Kinumpis ka na ang cellphone ko. At lumipat pa kami ng lugar. Akala ko hindi mo maiintindihan. Alam mo ba? Bago ko matanggap ang mensahe mo, nababaliw na kami sa paghahanap sa iyo. Paano ninyo nalaman na nawawala ako? Hindi ka pumunta sa part-time job sa Pamilya Mendoza. Kaya, ikaw ang nag-ayos ng part-time job na tutor? Siyempre. Akala mo ba may mananatili mula sa langit? Salamat talaga. Ginoong Paulo. Isang salamat lang? Ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hindi mo alam? Ano? Salamat. Iniligtas mo ulit ako. Pati si nanay. Sabi ng ospital, binayaran mo na ang lahat ng gastos. Nag-hire ka pa ng special na nurse. Salamat talaga. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam. Naisip ko na ito. Gusto ko. Sumama sa iyo. Gusto kita. Pero hindi ako ganoong klaseng hayop para samantalahin ang sitwasyon mo. Hindi pagsasamantala. Kung hindi, dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Dapat kong bayaran ng utang na loob sa kanya.
Pahinga ka muna ngayon. Magpahinga ka ng maayos. Parang hindi naman siya ganun kasama. Huwag kang matakot. Okay na. Ay. Naku, Bea. Ginulat mo kami. Sina. Okay naman ako, di ba? Pero, Bea, kamag-anak mo ba ang prinsipal? Noong nawawala ka, siya mismo ang pumunta para alamin kung nasaan ka. Ang ingay talaga. Baka si Sir Paulo ang gumawa nito. Taon-taon, may mga estudyanteng nadadaya ng piramiding, pero ngayon lang naging ganito kaseryoso ang prinsipal. Tapos, nag-organize pa ang school ng seminar laban sa scam. Pero, Bea, bakit ka nag-aayos ng gamit? Sa akin ka natitira sa susunod. Hindi muna ako titira sa dorm. Maglilipat na ako sa labas. Para mas madaling alagaan si mama. Ah, ganun ba? Kailangan mo ba ng tulong mag-empake? Hindi na, konting libro lang naman. At konting damit. Tapos ka na bang mag-empake? Nasa baba na ako ng building mo? Sino yung tumawag? Ah, yung Grab taxi. Dumating na. Aalis na ako, bye. Kuya, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Bea, alam kong biglaan ito. Pero nung nangyari sa'yo to, sobrang nag-alala talaga ako. Pero wala akong nagawa. Ayoko nang maulit yon. Maging tayo na. Hayaan mong protektahan kita mula ngayon. Ang ganda ng bulaklak. At nang ngiting ganyan kalinis. Sayang, hindi ko na yata makakamit ang mga yon sa buhay kong ito. Pasensya na kuya. Wala sa plano ko ang magkaroon ng relasyon ngayon. Dumating na yung sasakyan ko. Aalis na ako. Aray, Anong nangyari sa lalaking yon? isang kuya mula sa org. Hindi kami close. Tinawag ka niyang Bea, Marami ang tumatawag sa akin ng ganun. ni hindi pa nga kita natatawag ng ganon. Sa palagay ko, kailangan kong idiin sa'yo. Bago ako magsawa sa'yo, hindi ka pwedeng makisalamuha sa ibang lalaki. Kahit naisip mo lang, bawal. Naiintindihan mo? Pero kailangan ko pa ring mag-aral. Paano naman yung pakikisalamuha? May mga basic na pakikipag-usap pa rin naman, di ba? Hindi pwede. Hindi mo ba alam kung gaano ka kaakit-akit? Ano? Kasalanan ko pa ba yon? Sumasagot ka pa? Gusto mo ba? Sige na, sige na. Sisikapin kong
Di makipag-usap sa mga kaklase kong lalaki. Pero pwede bang pangako mo rin sa akin na huwag mo nang ipapasok ang kotse sa loob ng eskwelahan, lalo na sa ilalim ng dormitoryo? Ang ganda kasi ng sasakyan mo. Bagong bili lang tong sasakyan. Hindi naman ito mahal, kaya di ito mapapansin. Mula ngayon, si Sir Anton na ang maghahatid sa iyo gamit ito. Tutuloy na ba talaga ako sa pagsasama kay Paulo Valdez? Halika. Sa akin lang dapat magsuot. Ikaw na ang umakyat. Ang susunod pa ba? Ako pa ang magtuturo sa'yo. Ang tanga-tanga mo. Ako na lang. Oo, tanga ako. Sino pa ba ang katulad niyo, Sir Paulo, na napakaraming karanasan? Sobrang bihasa? Ang tapang mo na ah. Nakakapagsalita ka na ng ganyan sa akin. Ako ay likas na matalino. May espesyal na talento. Kaya akala mo marami na akong karanasan. At bihasa na. Hindi ba ganoon? Hemp. Linisin mo ang isip mo. Ikaw ang unang nanligaw sa akin. Pero noon, ikaw ang naghahanap ng babae. Nung gabing iyon, tayo lang talaga. Kinabukasan ng umaga, naghahanap ka pa rin. At gusto mo pang marami? Ano ba ang tingin mo sa akin? Naghahanap ako ng bagong bida para sa pelikula. Ha? Ikaw ang nanligaw. Tapos iniwan mo ako. Tapos hiningan mo ako ng pera. Tapos pinagbintangan mo pa ako. Nasaan ang hustisya? Artista pala ang hinahanap niya. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Pasensya na lang tapos ayos na? Ano bang gusto mong gawin ko para makabawi? Para makabawi? Ganito ang pagbabayad. Sa kama na lang. Huwag dito. Sige, papatawarin na kita ngayon. Tara na sa kama. Paunahan tayo sa kama. Huwag dito. Hindi ka ba interesadong mag-explore ng bagong teritoryo? Paulo Valdez. Ang sarap pakinggan kapag tinatawag mo ako ng Paulo. Tawagin mo pa ulit ako. Ikaw. Sige na. Pahihintulutan kita ngayon. Tara na sa kama. Si Paulo Valdez ay isang gago. Alam kong magiging ganito siya. Lalo lang siyang lumalala. Haha, karapat-dapat sa kanya. Si Bea Reyes, mukhang innocent lagi. Mukhang mabait at dalisay. Pero sa likod ng mga tao, may sugar daddy na pala siya. Hindi ko akalain na ganoon siyang klaseng tao. Sayang, dati pa, sa pagitan niya at ni Sofia, siya pa ang binoto kong campus crush. Sofia Gomez. Oo nga. Paano ko siya nakalimutan? Kahit na hindi siya ang babae na hinanap niya noon. Pero paano naman si Sofia? At paano naman yung mga dati niya? Mga babaeng artista at modelo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Sino ang gumawa nito? Mas mabuting lumabas ka at humingi ng tawad ngayon din. Bea Reyes. Hindi mo pa pala alam? Sa forum, may kumuha ng litrato mo habang bumababa ka sa sasakyang ito. At kahapon, ito rin ang sasakyang sumundo sa'yo. Ngayon sa forum, sumabog na ang balita na may sugar daddy ka. Huwag mong sabihing swerte lang. 2 araw na magkasunod, parehong sasakyan ang nasakyan mo. Nakilala kaya niya ang sasakyang ito? Haha, 1 milyon lang ang halaga ng sasakyang ito. Bea, ganito na ba kalala ang lagay mo ngayon? Ganitong klaseng lalaki na lang, kinakaya mo? Hindi pala niya nakilala. Wala naman yata sa'yo ang pakialam dito. Wala nga, pero ikaw na laging mataas ang tingin sa sarili? Ang campus beauty ng dance department? Sa totoo lang, napakawalang hiya mo pala.
Ngayon, alam na ng lahat ang tunay mong pagkatao. Ilang litrato lang yan, hindi naman yan patunay. Kung dahil lang sa ilang litrato kong sumasakay at bumababa sa sasakyan, may sugar daddy na ako. Ikaw, Sofia, ang dami-dami na sigurong sugar daddy mo. Isang buong football team na yata. Ikaw, Mali ba ako? hindi ako katulad mo. Kahit yung ganoong klaseng lalaki, kaya mong tiisin. Si Sofia namin ay nobya ni Sir Paulo. Iba ka talaga. Nobya? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ikaw, estudyante, umalis ka at magpalit ka muna ng damit bago bumalik. Bea Reyes, hintayin mo. Makakahanap ako ng ebidensya para sirain ang pangalan mo. Tingnan natin kung paano ka pa makikipagkumpetensya sa akin bilang campus beauty. Hintayin mo ako sa bahay mamayang gabi. P? Gusto mo bang maging kabit? Ang bait mo ngayon. Nag-iisa ka lang sa bahay at naghintay sa akin. Bakit hindi mo sinindihan ang ilaw? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na maghintay ng maayos sa bahay mo? Kapag sinabi kong maghintay ka, maghihintay ka talaga. Ang sunod-sunuran mo. Masama bang maging masunurin? Maliligo muna ako. Pumunta ka sa kwarto at hintayin mo ako doon. Imbestigahan mo nga kung ano ang nangyari kay Bea Reyes sa paaralan ngayong araw. Paulo, Ginoong Paulo, noong isang beses, nang isinakay at hinatid ninyo si Ma'am Bea, Paulo, 17, Paulo, ay naipost sa forum ng paaralan. Ngayon ay kumakalat na ang chismis na si Ma'am Bea ay binubuhay ng isang matandang lalaki. Ang anonymous na nagpost noon, nakita namin na si Sofia Gomez ito. Ang pag-target kay Ma'am Bea, sa pagkakataong ito, ay utos din ni Sofia Gomez. bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari sa paaralan? Ano bang dapat sabihin? Hindi ba totoo naman ang sinasabi nila? Kaya hayaan mo na lang silang apihin ka? Pero nobya mo si Sofia Gomez. May pagkukulang talaga ako. Sino ang nagsabi sa iyong nobya ko si Sofia Gomez? Hindi ba? Anak siya ni Mang Nestor, ang butler ng lumang bahay. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Sa hinaharap, kung may mga bagay, maaari mo bang tanungin muna ako? May kasintahan ka ba? Wala. May iba ka bang karelasyon? Wala rin. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. May iba ka pang gustong itanong? Wala na. Wala na. Kung gayon, oras na para gawin ko ang dapat gawin. Sandali lang. Napagkasunduan natin na hindi ako magiging kabit. Kung sakaling magkaroon ka ng ibang babae sa hinaharap, sabihin mo sa akin. Hindi na kita guguluhin pa. Pag-usapan na lang natin yan kapag nangyari na. Bea, may magandang balita. Nireprimand at pinagbintangan si Sofia Gomez sa buong universidad. Sinasabing nagpost siya ng anonymous ng maling impormasyon, malisyosong paninirang puri, pagkasira ng reputasyon ng iba, at paglabag sa karapatan sa reputasyon. Oo nga pala, hinihiling din ng paaralan na mag-public apology siya sa'yo. Si Paolo Valdez kaya ang gumawa nito muli? Huwag mong isipin na dahil may sugar daddy ka ay may magtatanggol na sayo. Hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang nagpakita sa harap ko. Kung tama ang pagkakaalam ko, nandito ka para humingi ng tawad, di ba? Ganyan ba ang ugali mo? Magsusorry ako sa kanya. Sa susunod na buhay na lang. Ang kapal ng mukha mo. Mag-sorry ka nga kay Bea Reyes. Kumusta, pinsan?
Ang anak ng pamilya Mendoza ay pinsan mo? Ang pamilya Mendoza na malapit sa pamilya Valdez. May ganoon kang kamag-anak na mayaman at makapangyarihan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano magkakaroon ng pamilya Mendoza ng mahirap na kamag-anak na tulad ni Bea Reyes? Ayaw mong humingi ng paumanhin? Tanggalin na lang kaya. Estudyanteng Sofia Gomez. Kuya Kevin, nagbibiro ka lang, 'di ba? Dahil sa respeto sa pamilya Valdez, hindi mo naman ako gaganyanin, 'di ba? Huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi tayo close. At huwag mong banggitin ang pamilya Valdez. Hindi na pinansin ni Kuya Paolo na nagkunwari kang kasintahan niya bilang respeto na kay Mang Nestor. Kung may susunod pa, kasama mo nang aalisin si Mang Nestor. Naku, butler lang pala ang tatay niya. Akala ko talaga kasintahan siya ni Sir Paulo. Sabi na nga ba, imposibleng ganoon ang panlasa ni Sir Paulo. Kumuha ng basurang babae. Mali ako. Hindi na ako uulit. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Huwag sa akin makiusap. Sa kapatid ko makiusap. Bea Reyes, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ako pwedeng matanggal. Kung matanggal ako, wala na ako. Nang mag-post ka ng anonymous para siraan ako, hindi mo ba naisip na baka matanggal ako? Pasensya na, alam ko na ang mali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi mo alam ang mali mo. Natatakot ka lang. Kung hindi ka naniniwala, luluhod ako sa'yo. Okay lang ba? Wag na, baka mabawasan pa ang buhay ko. Bigyan mo na lang siya ng malaking violation. Kung may susunod pa, diretsyong tanggalin. Sundin na lang ang sinabi ng kapatid ko. Oo. Halika na't lumabas tayo. Sa totoo lang, tama naman ang sinabi niya. Ang kaibahan lang, tungkol kay Paolo Valdez. Anong nangyari kay Ginoong Mendoza ngayon? Bakit niyo po ako tinulungan? Walang anumante. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Kuya Paolo ha. Si Kuya Paolo ang may pakanan ng lahat ng ito ngayon. Ako lang ang nagpatakbo ng mga utos niya. Hindi maganda para kay Kuya Paolo na siya mismo ang lumabas. Pero sa harapan ng publiko, may pamilya Mendoza na sasalo sa'yo. Pwede ka nang maghari-harian sa eskwelahan. Pero bakit niya ako tinutulungan? Ako ay isa lamang kalaguyong itinatago sa dilim. Ano pa bang dahilan? Nagmamalasakit siya sa'yo. Unang beses ko lang makita na interesado si Kuya Paolo sa isang babae. Unang beses? Oo. Baka hindi mo alam, Ang dating buhay ni Kuya Paolo, parang monghe sa monasteryo ang buhay niya. Napakapayak at walang kulay. wala man lang siyang kasamang nag-aalaga sa kanya. Yung mga artista at ang modelong nachismis na nobya niya? Ay, alam mo pala ang mga yun ah. Hidja, kilala mo pala si Kuya Paolo ng husto ah. Baka naman may gusto ka sa kanya. Hindi naman. Ikaw lang ang babae para sa akin. Totoo kaya ang sinasabi niya? Puro publicity stunt lang ang mga yon. Hindi pa nagkaroon ng nobya si Kuya Paolo. Kuya Paolo, anong klaseng sira-sirang sasakyan itong bago mo? Ang hirap i-drive. Inayos ni Kuya Paolo. Halika, dadalhin kita sa salon para magpaganda. Bakit niyo po ako dinala rito? Narito na po si Ginoong Paulo. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo ang bestida. Bakit bigla tayong kumain sa mamahaling restaurant? At pinasuot mo pa ako ng ganito? Kain muna tayo. Kung may gusto ka pang idagdag, sabihin mo lang. Busog na ako.
Maligayang kaarawan, Bea. Gaano nakatagal ang nakalipas mula nang huli akong magdiwang ng kaarawan? Ako mismo nakalimutan ko na. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan, anak. Maghiling ka na, Bea. Maghiling ka na, Bea. Sana ay maging maayos si Paulo. Sana ako rin. Umiyak. Hindi. Halika. Ang ganda mo pa rin sa suot mo nito. Regalo sa iyong kaarawan. Ang mahal nito, di ba? Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Huwag mo akong tanggihan. Sa halip, dapat mong isipin kung paano ako samantalahin para makakuha ng higit pa. Pero, ang dami mo nang natulong sa akin. Patungkol din kay Ginoong Mendoza. Nagbigay ng pabor sa akin ang pamilya Mendoza. Ako naman ang nag-asikaso sa negosyo ng pamilya Mendoza. Pareho lang kaming may napala. At ngayong may pamilya Mendoza kang sandigan, mas magiging maayos ang lahat para sa iyo dito sa lungsod Silangan. Tingnan mo. Bea, huwag kang umiyak o magpapadala sa damdamin. Kung talagang gustong-gusto mong magpasalamat sa akin, bakit di mo nalang ilaan ang lakas mo mamayang gabi? Paulo, bakit mo ako ginaganyan ng napakabuti? Ito na ba ang turing mong mabuti? Dapat mong malaman, kapag gusto ng isang lalaki ang katawan ng isang babae, gagawin niya ang lahat. Pero nakuha mo na. Ito ay para bayaran ang nangyari kay Menghiao, na ipahamak ka. At saka, kapag napasaya kita, hindi ba't ako rin ang makikinabang? Paulo, huwag kang magsalita ng ganyan. Napakabastos. Kaya nga, Bea, huwag mo akong mahalin. Pero mahal na kita. Matagal na matagal na. Gising ka na. Di ka pa natutulog? Oh. Masakit pa ba? Ikaw kasi ang may kasalanan. Oo nga pala, yung supplementary card na binigay ko sa'yo. Bakit parang di mo nagagamit? Pwede kang bumili ng kahit ano. Walang limit. Kung may mangyari man, tawagan mo si Sir Anton o kaya kay Julia Mendoza. Saan ka pupunta? Aalis ako ng bansa, 1 linggo. Habang wala ako, magpakabait ka sa school. Alam mo yan, ha? Pauuwiin kita mula sa paaralan mamaya at ipapahatid kita kay Sir Anton. Bea, mauuna na kami. Mag-practice ka pa. Sige. Bye. Kailangan ko na ring pumunta sa part-time job ko sa golf course. Nasaan ka? Nasa school ako. Halo? Ma'am Bea, matagal na tayong hindi nagkita.
Noong nakaraang pagkakataon sa dance troupe, pinapasayaw ka ng striptease. Ayaw mo. Ngayon na lang. Hey, Pinapayuhan kitang maging magalang. Ta. Huwag kang magpanggap. Maging matalino ka, sumama ka sa akin. Kung hindi, gagawan kita ng masama. Bitawan mo ako. Babae na ako ni Paulo Valdez ngayon. Ha. Sir Ricardo, saan niyo siya dadalhin? Sir Paulo. Sir Ricardo, anong ginagawa niyo sa babae ko? Ano? Hindi ko po siya nakilala. Sir Paulo, maging mabait po kayo. Patawarin ninyo po ako. Halika na rito. Mula ngayon, titigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng Pangkat Valdez sa Pangkat Ricardo. Maghanda na ang Pangkat Ricardo na mabangkarote. Ma'am Bea, pakiusap patawarin mo ako. Makiusap ka kay Sir Paulo. Nagkamali ako. May pamilya pa akong binubuhay. Hindi ako pwedeng mabangkarote. Ayos lang. Pwede ka namang mag-striptease para buhayin ang pamilya mo. Sir Paulo, nasa labas tayo. Mukhang sa mga araw na wala ako, hindi ka naging tapat. Sabihin mo, ikaw ba ang magre-resign o ako ang magpaparesign sa iyo? Bakit hindi mo ako pinapayagang mag-part-time? Hindi ba't binigyan na kita ng bangko? Estudyante ka ngayon. Ang pangunahing trabaho mo ay mag-aral ng mabuti. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi lahat ng hirap ay kailangang danasin. Pero ayokong gumastos ng pera mo. At kailangan ko pang bayaran ang utang ko sa iyo. Kailangan bang ganyan kakatiyak sa pag-uusap natin? Pero sobra-sobra na ang utang ko sa iyo. Pia, tandaan mo, wala kang utang sa akin. Bata ka pa. Hindi mo pa nakikita ang kasalimuotan ng lipunan, ang kasamaan ng tao. Kapag lumabas ka na sa paaralan at medyo tumanda ka na, maiisip mo na ginamit ko lang ang kaunting pera para agawin ng walang pakundangan ang kabataan mo at samantalahin ang katawan mo. Malalaman mo kung gaano ako kawalang hiya, kagago. Sa panahong iyon, mararamdaman mong hindi ka nagkamali. Kaya ang dapat mong isipin ngayon ay hindi kung paano tayo maghihiwalay ng landas, kundi kung paano mo ako mahigpit na hahawakan at sasamantalahin ang bawat pagkakataon para makakuha ng mas maraming mapagkukunan. Mag-ipon ng sapat na puhunan para sa kinabukasan mo. Naiintindihan mo ba? Pero hindi ko magawa yon. Sa paningin niya pala, tayo ay talagang nagagamitan lang ang isa't isa. Hoy, Kuya Paolo. Ikaw nga talaga. Kuya Paulo, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Ang ganda niya, tinawag niyang Kuya Paulo. Ano ang relasyon nila? Sino ito? Hindi mo ipakikilala? Ma'am Bianca, hayaan mo akong ipakilala. Ito ang pinsan ko mula sa malayong kamag-anak. Ngayon, nagtuturo rin ng sayaw sa aking munting pamangkin. Ito ang anak na babae ng pamilya Santos, Bianca Santos. Kakabalik lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ha 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 ha. Kamusta, Ma'am Bea? Ang damit mo ay? Nagtatrabaho rin sa court? Ang pinsan mo ay mukhang kulang sa pera. Hindi mo siya tutulungan? Ang batang babae ay may sariling desisyon. Ma'am Bianca, libre ka ba? Nag-aalala ka sa mga bagay ng ibang tao? Hindi ba ako nag-aalala rin? Nag-aalala sa munting babae? Kuya Paulo? Paano kayo nagkasama? Nagkita lang kami ng hindi sinasadya. Ma'am Bianca, ang personal kong itinerary ay dapat i-report sa iyo. Sige, ako ang nagsalita ng sobra. Kaya ngayon, nagkita tayo. Ako ang magpapakain sa lahat para maging pag-apologize. Ma'am Bea, sumama ka rin. Hindi na, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Kaya magpapalit ako ng damit. Hintayin mo ako sandali.
Kuya Paolo, pagkababa ng eroplano, agad-agad na nagmadali sa paaralan, pero walang nangyari. At mabilis na hinabol sa court. Hindi inaasahan, may tao pa rin na hinabol ng Kuya Paolo. Kung ikaw ay magalang, kaya sumama ka sa kanya para kumain. Aalis na ako. Ay, Akala ko kakain ka kasama nila. Hindi ka sumama? Sakay ka. Bakit ako sasama? Anong gusto mong kainin mamayang gabi? Mas mabuti kung kumain ka ng mabuti mamayang gabi. Bakit? Kasi kapag busog ka na, may lakas ka para tanggapin ang parusa. Ano? May munting sinungaling na sumusunod lang sa harap, pero sa likod ay nagsisinungaling. Hindi mo ba naisip na may kapalit yon? Nadat na ako. Munting sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Sumasakit ang tiyan ko. Malamang malapit na nga. Masakit ba ng sobra? Inumin mo habang mainit, baka masunog ka. Wow, hindi ko akalain na marunong ka pang magluto ng salabat. Mahirap ba yon? Unang beses kong magluto, masarap ba? Matamis nga. Dahil natapos mo na ang inumin, kaya't matulog ka na. Bea, sabi mo hindi mo kayang gamitin ako. Kung gayon, ang ibinibigay ko sa iyo ng kusa. Huwag mong tanggihan, okay? Matulog ka na. Bea, may film crew na pumunta sa paaralan para maghanap ng dance double. Gusto mo bang sumali? Narinig ko na ang bida ay si Miss Clara, isang sikat na aktres, kung sakaling maging double natin siya. Kung gayon, pagkatapos nating grumatuar, makakapasok tayo sa dance troupe, o kaya'y kumuha ng commercial gigs. Hindi na tayo mag-aalala. Hindi ako pinapayagan ni Paolo na mag-part-time job. Pero ang pagiging dance double ay may kinalaman sa aking kurso. At makakatulong ito sa aking career development. Siguro wala na siyang masasabi, di ba? Sine? Kakasimula lang ng Pangkat Valdez ng bagong pelikula. Muli, nakikipagtulungan sa Pangkat Santos. Pinapunta ka pa ng matanda para personal na asikasuhin ito. Mukhang ikakasal ka sa pamilya Santos. Parang nakaukit na sa bato. Ikaw, may malaking platform sa internet. Ang isa naman ay isang matatag na kumpanya ng pelikula. Pagsasama ng dalawang malakas, ang industriya ng pelikula. Malamang, magbabago ang lahat. Ang galing, pareho tayong napili. Ikaw ang stunt double, ako ang backup dancer. Home. Wow, Bea. Saan mo nabili ang pulseras mo? Mukhang tunay na tunay. Alam mo ba kung ano tong pulseras na to? Ito ang pinakamagandang likha ng sikat na designer na si Catherine, Rosas at mga bituin.
Inspirasyon ito, ang The Little Prince. Sumisimbolo ito sa pag-ibig na di perpekto ngunit walang katulad. Sabi nila, binili ito ng isang misteryosong mayaman. Sa halagang 50 milyon. Ang mahal naman ng isang pulseras. Bakit kaya binigyan ako ni Paulo Valdez nito? May gusto rin kaya siya sa akin? Anong pakialam ninyo kung mahal ang kuwintas? Mga peke lang naman ang kayang suotin ninyo. Mingyaw, di ka pa ba natuto sa nangyari dati? Nandito ka na naman, nangang-asar. Ako ang pangalawang bida sa pelikulang ito. Kapag sinabi ko lang, mapapaalis kayong dalawa agad. Ay, ang casting ng pelikulang ito, hindi masyadong mahigpit ang direktor Paano ka naging pangalawang bida? Baka makancel pa ang proyekto. Anong sinasabi mo? Ang pelikulang ito ay pangunahing pinondohan ng pangkat Ricardo. Di nyo ba alam? Magkakasal na ang mga Valdez at Ricardo? Nakasandal na ngayon ang Ricardo sa malaking kumpanya ng Valdez. Kaya tataas lang ng tataas ang halaga nila. At bilang pangalawang bida, magiging sikat na ako agad. Kung magkakasal ang Valdez at Ricardo, edi iyong pangarap mong maging Mrs. Valdez, masisira na yon, di ba? Pasensya na, muntik ko nang makalimutan. Anak ka lang pala ng isang butler. Ha ha ha. Ikakasal na si Paulo Valdez. Direktor, bilisan mo. Paalisin mo tong dalawang walang modo. Palayasin sa set. Naku, Day, pupunta ngayon ang investor para mag-inspeksyon. Tumahimik ka nga. Anong nangyayari? Ma'am Bianca, dumating na po kayo. Ate Bianca, paalisin mo nga ang dalawang to sa set. Ma'am Bay, Siya nga, siya pala ang nobya ni Paulo Valdez. hindi ko inaasahan. May part-time job din pala si Ma'am Bea dito sa set. Yung eksena mo, wala pa yung bida. May eksena ng pagtalon mula sa mataas. Hindi na makakapunta yung stunt double. Ma'am Bea, baka pwede mong palitan? Siyempre, may bayad naman yan. Delikado masyado ang stunt double para sa pagtalon. Okay lang, kaya ko yan. Miss Bianca, ang laki-laki ng produksyon. Wala na bang ibang stunt double? Kuya Paulo, kasi sobrang nagmamadali na kami. Wala nang oras maghanap. Pinsan ni Kuya Kevin si Ma'am Bea, kaya para na rin siyang kaibigan ko. Tulungan lang ang isang kaibigan. Hindi naman siguro magrereklamo si Ma'am Bea, di ba? Hindi siya kaibigan mo. Oo nga, sa katayuan kong ganito. Paano ako makikipagkaibigan kay Miss Bianca? Hindi ako nagrereklamo. Salamat Ma'am Bea. Samahan mo siya para maghanda. Ako rin, sasama ako para tingnan. Narinig kong hindi kayo magkasundo nitong si Bea Reyes. Itong si Bea Reyes, dahil lang sa mukhang inosente niya, kung kani-kanino na lang nanlalandi, at lagi pa akong kinakalaban. Pinapasali pa ang pamilya Mendoza para linisin ang pangalan niya. Matagal nang nagtatrabaho ang tatay ko sa pamilya Valdez, pero hindi ko narinig na may malayong pinsan ng mga Mendoza. Alam mo, yung pangalawang bida sa pelikula, ibinigay ko lang yan sa'yo dahil may pakinabang ka. Pero narinig ko, sa eskwelahan, ikinakalat mo na nobya ka ni Kuya Paulo. Hindi po. Si Bea Reyes ang may pakanan yan. Mabuti naman. Pero, sa tingin ko, mas maganda si Bea Reyes kaysa sa'yo. Mas bagay siya sa role na yon. Ate Bianca, wag po. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol kay Sir Paulo, lahat ng alam ko. Papaalisin ko rin si Bea Reyes. Pakiusap, huwag mo akong palitan. Siya, bigyan na lang kita ng isa pang pagkakataon. Diska, Danga, isang bagsakan, kayong dalawa ang aalisin ko. Hindi mo ba sinabi na malapit ka nang magkaroon ng regla at sumakit ang tiyan mo buong gabi? Pero nandito ka sa set bilang stunt double? Hindi pa dumadating. Bawal ba? Lumabas ka. May bayad ang pagluloko mo sa akin. Paulo, ano ang gagawin mo? Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Dito mismo. Paulo, hayop ka. Nasa set tayo. Nandyan pa ang nobya mo sa labas. Pinangako mo sa akin yan.
Kapag may iba ka ng babae, sasabihin mo sa akin. Hindi na kita guguluhin pa. Ano naman kung nasa labas? Hindi pa tayo nakocommit. Wala siya sa buhay ko. Pero sa huli, magpapakasal din kayo. Paolo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nasasaktan ako kapag nakikita kong umiiyak siya? At gusto ko pang magpaliwanag agad? Hindi na pwede. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Paulo, hayaan mo muna akong mag-isa. Ganito ka ba kabilis magtulak sa akin? Bea, dapat, alam mo kung sino ka. Huwag mo nang sabihing wala akong kinalaman sa kanya. Kahit na meron, wala kang karapatang tumutol. Nauunawaan mo? Okay, sunod na eksena. Yung aktor, sip A ng stunt double sa tiyan. Bumagsak ang stunt double. Pwesto ang stunt double. Huwag kayong mag-alala, fake lang yan. Hindi talaga sasaktan. Okay, handa na. Simula. Aray, Bea, Anong nangyari? Tulong? May tao ba dyan? Bea, kamusta ka? Nasugatan ka ba? ang sakit ng tiyan ko. Ay! Bakit siya dumudugo? Dali natin siya sa ospital. Bea, kapit lang. Dadalhin na kita sa ospital. Bea, kaya mo pa. Walang mangyayari sa iyo. Paulo, buntis ba talaga ako? Ligtas kaya ang anak ko? Hindi. Ligtas kayong dalawa. Doktor, kumusta siya? Okay lang siya. Nawalan lang ng maraming dugo. Yung bata, Anong bata? hindi na nailigtas ang bata. Regla lang ng nobya mo. Saan nanggaling yung bata? Bakit siya dumugo ng ganito karami? Dahil sa sobrang stress at pangmatagalang malnutrisyon na nagdulot ng pagbaba ng platelet, humina ang clotting function, tapos uminom pa siya ng aspirin at nag-strenuous activity. Kaya nagka-heavy bleeding. Dapat mag-maintain ng healthy diet at maging masaya. Kumain ng masustansya. Naiintindihan mo? Nakatulog lang siya. Mahigit 1 oras ka na ring nagbabantay. May nurse naman dito. Tayo na sa labas. Song Jia at ang grupo niya pansamantala, pinagbigyan ko sila para sa'yo. Pero ang nangyari ngayon tiyak na maririnig ng mga Lu. Anong plano mo? Kuya Paulo, ang pagiging nerbiyos mo ngayon ay parang hindi para sa isang kasintahan. Noong panahon na akala ko'y babaeng bata ang nagdadalang tao ng anak mo, ano ang nasa isip mo? Hindi ko alam. Noon, nagulo ang isip ko. Kuya Paulo, wala kang pagkakataon na nagugulo ang isip. Ibig sabihin, nahulog ang loob mo. Hindi pwede. Nagkakaintindihan lang kami para sa pangangailangan ng bawat isa. Ganyan ang sinasabi ng lahat, pero talagang magagawa mo? Alam mo, simula sa aking 18 na kaarawan para lang ako sa kuya ko at sa Lu Corporation ang nabubuhay. Hindi ako magmamahal sa kahit sino. Hindi mo ba nalulungkot? Wala akong dapat ikalungkot. Ipinanganak sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya, tinamasa ang kapangyarihan na hindi kayang tamasa ng ordinaryong tao, at kayamanan may mga bagay na dapat isakripisyo. Ito'y isang bagay na alam ko ng maaga. Bukod pa ang Lu Corporation sa pag-unlad nitong ganito ang nakasalalay, ay hindi lang ang tagumpay o pagbagsak ng mga Lu. Oo nga, kapag malaki ang puno, mas madaling makita ng hangin. Ang Lu Corporation, sa pag-unlad nitong ganito marami ang nasaktan, hayagan o patago. Maraming mata ang nagbabantay, kapag may kahit maliit na pagkakamali, ay lubusang babagsak. Pag-usapan natin, naaalala mo pa ba noong high school tayo sa Bailu County?
Sa Bailu County noon, may pamilya Reyes. Kahit hindi kasing yaman ng mga Lu, pero kilala rin noon. Pero hindi alam kung paano sila naging target ng isang plano. Ang pamilya Reyes ay nawalan ng lahat sa isang gabi. Pagkatapos, ang pinuno ay namatay sa isang aksidente. Ang ina at anak ng pamilya Reyes, para bayaran ang utang, ipinagbili ang bahay at umalis. Oo nga, ang anak ng pamilya Reyes, nakita natin. Naalala mo ba noong isang araw pagkatapos ng klase, may isang batang babae na hinarang sa isang eskinita, ininsulto pa nga at pinagbuhatan ng kamay? Pinatakbo mo noon ang mga yon at iniligtas mo ang batang babae. Naalala ko, maganda pa nga yung batang babae. Nakatingin siya sa iyo noon ng nangangamba, nakakaawa talaga. Yun pala ang batang babae, si Bea Reyes. Kaya pala nagkakilala na tayo noon pa. Baka natatakot siyang maghiganti yung mga lalaki. Minsan, napansin ko, palihim na sinusundan tayo ng batang babae. Totoo ba yon? Hindi mo alam? Oo nga. Noon kasi, basketball at eroplano lang ang nasa isip mo. Ang mga ganitong bagay, paano mo mapapansin? Sa tingin mo, nagkamali ba ako? Siguro mula pa sa simula, hindi ko na dapat siya pinilit na manatili sa tabi ko. Kuya Paulo, nagsisisi ka na ba? Hindi pagsisisi. Natatakot lang ako na baka masaktan ko siya. Kuya Paulo, kung natatakot kang masaktan mo siya, dapat bitawan mo na siya ng maaga at bigyan mo siya ng mas maraming kompensasyon. Malapit na sigurong magising yon. Bibili ako ng pagkain para sa kanya. Ikaw, kailan ka pa dumating? Narinig mo na ang lahat? Oo, narinig ko lahat. Isang kuwintas lang naman yon. Nag-akala pa ako na mahal niya rin ako. Huwag mong sisihin si Kuya Paulo. Wala rin siyang magawa. Baka hindi mo alam. May kuya si Kuya Paulo. Pareho silang may pangarap, maging piloto, pero bilang panganay, kusang isinuko ng kuya ni Paulo ang pangarap niya. At inako ang responsibilidad sa pamilya. Para suportahan si Kuya Paulo, noong 18 kaarawan niya, gumastos ng malaki ang kuya niya para magpagawa ng pribadong helicopter bilang regalo sa kanya. Noon, si Kuya Paulo ay may lisensya ng maglipad, kaya sabik siyang subukan ito. Sumama ang kuya niya sa co-pilot seat para magbantay, pero hindi nagtagal pagkatapos lumipad, biglang may bumulong na buhawi, na mayapa agad ang kuya niya. Malubha namang nasugatan si Kuya Paulo. Isinisi ni Kuya Paulo sa sarili niya ang pagkamatay ng kuya niya. Mula noon, nagbago na si Kuya Paulo. Alam ko, Alam mo, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Yung sinasabi ninyo, ang batang babae sa Hacienda Aurora, ako yon. Dahil bigla ang nagpakasal ang mga magulang ko at ipinanganak ako ng maaga. Sinasabi ng iba na hindi ako anak ng tatay ko. Lagi rin akong inaapi ng mga batang kapitbahay. Noong araw na yon, dumating si Paulo Valdez at iniligtas ako. Mula noon, nahulog na ang loob ko sa kanya. Pagkatapos, may nangyari sa kanya at hindi na siya bumalik sa eskwelahan. Hindi nagtagal, nagkaroon din ng problema ang pamilya Reyes at hindi ko na siya muling nakita. Pero para sa akin, siya ay parang rosas na tumutubo sa isang planeta. Basta titingin ako sa mga bituin, masaya na ako. Sayang lang, hindi ako ang Little Prince. bakit kayo nakatayo rito? Kakagising ko lang, naglakad-lakad lang ako. Uwi ka na pala. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Paano kung sumakit ulit ang tiyan mo? Anong pinag-uusapan ninyo kanina? Hindi ko sasabihin. Ito ay ating lihim ha. Ano ba yon na hindi mo masabi sa akin? Paulo, pagod na ako. Pwede mo ba akong pigain pa uwi?
Siya. Aba, nagiging spoiled ka na ah. Eh di ba? Pigain mo na ako? Halika. Kuya Paulo. Sana nga hindi ka magsisisi. Sabi ng doktor, sobrang pagdurugo mo. Kumuha ako ng espesyal na nutritionist para sa iyo. Mula ngayon, sa tamang oras, at pagkain ang iayos para sa iyo. Paolo, Ano yon? wala. Gusto ko nang matulog. Paolo, kung sakaling magbuntis ako, papayag ka bang ipa-abort ko ito? Hindi. Malaki at mayaman ang pamilya Valdez. Hindi naman sila maghihirap para buhayin ang isang bata. Pero hindi mo rin ako pakakasalan, di ba? Oh, Matutulog na ako. Umalis ka na. B, ano ba ang gagawin ko sa'yo? Ma'am Bea, dinakip ng pulis si Sofia. Nakikiusap ako sa iyo. Iisa lang ang anak ko. Pakiusap, kahabagan mo siya. Patawarin mo na siya. Paumanhin, pero hindi ko siya mapapatawad. Nadala lang si Sofia sa sandaling iyon. Naimpluwensyahan lang siya ng iba. Hindi niya talaga balak saktan ka. Kung makukulong siya, masisira ang buong buhay niya. Ako? Kung hindi ako iniligtas ni Paolo noon, ako ang masisira. Hindi ba? Umalis ka na. Sinabi niyang umalis ka na. Hindi mo ba narinig? Ang nangyari ngayon, bibigyan kita ng paliwanag. Naipakulong mo na si Sofia. Pero si Bianca, siya ang nobya mo. May gagawin ka ba sa kanya? Bea, gusto mo ba ako? Ayoko nga. Bakit? Mabuti naman, Bea. Huwag mo akong mahalin. Alam ko. Kumusta na ang tungkol sa donor ng bato? Wala namang problema sa donor. Pero sobra-sobra na ang hinihingi ng pamilya niya ngayon. Gawin ang lahat ng makakaya. Kahit magkano ang gastos. Kuya, dinala kita rito para ipagtanggol ako. Hindi para dumalaw sa may sakit. Magwi-withdraw na ng pondo ang Pangkat Valdez. Kung gusto mong maibalik ang proyekto, kailangan mong humingi ng tawad.
At saka, sa set mo nangyari ang aksidente. Sa damdamin man o sa prinsipyo, nararapat na pumunta ka. Ako, ang dalagang Santos, hihingi ng tawad sa kabit ng aking nobyo? Imposible! At saka, kuya, hindi naman talaga siya mabuting tao. Bianca, bantayan mo ang iyong pananalita. Inaabuso niya ang kanyang mukhang malinis at walang malay para mangakit ng mga lalaki. Napakalalim ng kanyang plano. Nadaya si Kuya Paulo dahil sa kanya. Totoo lang ang sinasabi ko. Sige na, ako na ang pupunta para sa iyo. Wala akong magagawa, kuya mo ako. Kuya, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Kailangang pag-initan mo siya para sa akin. Salamat. May problema ka ba? May magagawa ba akong tulong para sa iyo? Salamat po, Ginoo. Ayos lang po ako. Nandito po kayo para bumisita sa pasyente? Oo. Ward 3. Alam niyo po ba kung paano pumunta doon? Doon po ako nakatira, sa Ward 3. Samahan ko na lang po kayo. Ginang Reyes, may nahanap na pong angkop na donor ng bato para sa inyong ina. Talaga po? Ang galing naman. Pupunta na po ako agad. Paumanhin po. May urgent po akong lakad. Ward 3. Diretso lang po kayo sa pasilyong ito. Mauna na po ako. Hindi ko pa nga nasabi pangalan ko. Si Bea Reyes po ba ang hinahanap ninyo? Parang may kailangan siyang asikasuhin. Hindi siya babalik sa madaling panahon. Ah, ganun ba? Salamat po. Aayusin po namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kung magiging matagumpay ang operasyon, kailangan magstay sa ospital para maobserbahan ng mga 2 hanggang 4 na linggo. Kung wala namang problema, maaari nang umuwi ang inyong ina para magpagaling. Ang swerte naman. Nagkita ulit tayo. Bakit ba sa 2 beses na nagkita tayo, umiiyak ka palagi? Pero ngayon, mukhang luha naman ng tuwa. May magandang nangyari? May nahanap na pong angkop na donor ng bato para sa nanay ko. Maaari na siyang operahan. Malapit na siyang gumaling. Maligayang bati po sa inyo. Ito, sa inyo na lang ang bulaklak. Sana'y gumaling agad ang iyong tita. Wala yung bibisitahin ko, kaya sa inyo na lang ito. Sana okay lang. Salamat po. Kailangan ko pong magbayad. Paalam na po. Na-reject ako. Ma'am Bea, may gustong makipagkita sa inyo. Dinala na ni Mang Nestor si Ma'am Bea para ipakita ang lumang bahay. May masasabi ka ba? Tita, hindi lang siguro para ipagyabang sa akin ang yaman ng Pangkat Valdez, di ba? Siyempre, kitang-kita naman ang kapangyarihan ng Pangkat Valdez. Hindi na kailangang sabihin ang agwat ninyo ni Paulo. Ang pagpapakita ko ng bahay ay para makita mo ang likod bahay, yung mga hayop doon, pabo real, ostrich, lahat yan. Noong bata pa si Paulo, ayaw niyang tumigil hanggat hindi nakukuha. Ganyan siya palagi. Kapag gusto niya, kailangang makuha. Pero kapag nawala na ang interes, iiwan lang niya ang mga hayop na yan, hindi na aalagaan. Ngayon, mga katulong na ang nag-aasikaso. Ang ibig sabihin po ng tita, ako at yung mga kuneho at pabo real ay pareho lang? Mga alaga lang na bigla ang naisip ni Paulo? At kapag nawala ang interes, itatapon din? Matalino ka talaga, Ma'am Bea. Isang sabi lang, naiintindihan mo na. Kung ako lang naman ay isang pansamantalang hilig ni Paulo, bakit pa ako pinapunta ng tita? Ikakasal na si Paulo sa susunod na buwan. Ayokong magkaroon ng anumang problema bago mangyari iyon, kasama na ang anumang chismis na makakasira sa imahe ni Paulo. Naiintindihan ko na. Ma, sino ang nag-utos sa'yo na makipagkita sa kanya? Bakit ka nagmamadaling umuwi? Natatakot ka bang saktan ko siya? Ano ang sinabi mo sa kanya? Sinasagot-sagot mo na ang iyong ina? Para kanino ba ito? Para sa'yo lang naman ang lahat ng ito. Para sa pamilya Valdez. Ma, talaga bang para sa akin? Siyempre, para sa'yo.
Kung hindi lang dahil sa kuya mo? Huwag mong banggitin si kuya. Mula ngayon, ang mga bagay ko ako na ang bahala. Hindi mo na kailangang makialam. Nandito ka na pala. Nakita ka ng nanay ko ngayon. Anong sinabi niya sa'yo? Hindi ka ba niya pinahirapan? Huwag kang mag-alala, tita. Hindi naman ako pinahirapan ni tita. Tara, tikman mo ang luto ko. Bakit bigla kang nagluto ng ang dami? Kasi naalala ko bigla, matagal na tayong nagsasama. Parang hindi pa ako nagluto para sa'yo. Kumusta ang lasa? Masarap ba? Masarap. 'Di ba? Sabi ko na magaling akong magluto. Yung balita tungkol sa engagement ko sa susunod na buwan, alam mo na ba? Oo, huwag kang mag-alala. Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Samahan mo pa ako. 1 buwan. 1 buwan lang. Si, Mawawala din yan, Tia. Huwag kang masyadong malungkot. Kailangan nating magtiwala sa doktor. Huwag kang mag-alala, maayos ang operasyon. Huwag kang matakot. Sumunod ka sa akin. Sa ngayon, sa iyo na ang teatro na ito. Dito mo magagawa ang lahat ng pangarap mo sa sayaw. salamat, pero hindi ko ito matatanggap. Bakit? Ang magkaroon ng sariling entablado ay pangarap ng bawat estudyante ng sayaw, di ba? Iba ito. Bukod dito, gusto ko lang magsayaw ng tahimik. Hindi ko kaya ang magpatakbo ng isang grupo ng sayaw at awit. Pwede kang kumuha ng mga profesional para magpatakbo nito para sa iyo. Kung hindi ka kampante, magpapadala ako ng tao para tumulong. Talagang gusto mo itong ibigay sa akin? Kung gayon, gawin mo ang isang hiling ko. Samahan mo ako sa amusement park.
Sabihin mo, saan pa ba gusto mong pumunta? Gusto mo? Pwede ba? Bakit? Gusto mo pakasalan ako? Para lang ba sa ikakasal ang wedding gown? Hindi ba pwedeng isuot lang sa pang-araw-araw? Eh di wala kang dapat isuot. Tara na. Kahit pangarap na pakasalan ka, hindi mo ibibigay sa akin? Pagod na ako sa pag-iikot. Uwi na tayo. May bigla ang urgent akong aasikasuhin. Papasunduin kita kay Sir Anton. Okay lang ba? Oh, Ma'am Bea, pasensya na, medyo traffic sa unahan. Baka mga kalahating oras pa bago ako makarating. okay lang. Mag-iikot muna ako ng kaunti. Ipack mo nga iyong wedding gown na iyon. Sige po, pakiwanag lang po ang address ninyo. Kapag naayos na namin, ipapadala namin ito sa inyo. Kuya Paolo, hindi ka ba dapat pupunta? Para sa akin ba ang binibili mong wedding gown? Hindi para sa iyo. Kuya Paolo, hintayin mo ako. Sabay tayong mag-ikot. Pasensya na. Naistorbo ko kayo. Aalis na ako. Huy, Ikaw pala. kuya, noong huli kang pumunta sa ospital, hindi mo ba sinabing hindi mo nakita ang hinahanap mo? Siya nga. Siya nga talaga, nakita mo na, mukhang babaeng manloloko. Nang makita siya ni Kuya Paolo, parang nawala ang kaluluwa niya. Ano ang nangyayari sa iyo at kay Marcos Santos? Kailan kayo nagkakilala? Ano bang pakialam mo, Ginoong Paulo? Ginoong Paulo, mas mabuti pang samahan mo na lang ang iyong nobya para pumili ng kasal na damit. Mas urgent ang mga bagay na may kinalaman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, Maaari kong ipaliwanag ang nangyari sa bridal shop. hindi mo kailangang magpaliwanag, Ginoong Paulo. Nobya mo siya. Natural lang na samahan mo siya sa pagpili ng kasal na damit. Nagsiselos ka? Ano bang karapatan ko para magselos? Bakit ako magseselos? Hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto? Sino ang gusto mo? Si Marcos Santos. Marcos Santos, nga. Ginoong Paulo, huwag mong isipin na katulad mo ang lahat, na kayang magpalit ng walang pahinga. Ngayon, ipatutupad ko ng maayos ang aking mga karapatan para matuto kang magkaroon ng mabuting memorya. Hintayin muna nila. Sa tingin ko, masyado akong mabait sa'yo noon. Napakasimpleng pagtrato sa'yo. Paulo Valdez, bitawan mo ako. Pasensya na. Ako, Paulo Valdez, maghiwalay na tayo. Aalis ako bukas. ano ang sinasabi mo? Kahit ngayon, pwede na akong umalis. Bakit? Hindi ba napag-usapan natin? Makakahanap ka ng ebidensya para ipasok si Sofia Gomez sa kulungan. Pero ginamit lang si Sofia Gomez ni Bianca Santos. Pero wala kang ginawa kay Bianca Santos, hindi ba? Hindi lang wala kang ginawa, kasama mo pa siyang naghanap ng wedding gown. Hindi. Nag-withdraw na ang pangkat Valdez. Kakansela mo ba ang kasal ninyo? Gusto kong bumalik sa paaralan, Pasensya na. Ako ang may kasalanan ngayon. Magpalamig muna tayo. pero ayaw kong makita ka ngayon.
Siya. Alis na ako? Paolo Valdez. Pasensya na, hindi ko talaga kaya. Magpatuloy sa paglilinlang sa sarili. Hindi ko kayang manatili sa tabi mo. Ginoong Paulo, Ilang araw na kayong nag-overtime. bukas na ang engagement party. Talagang hindi kayo babalik sa bahay? Para makita ang Ma'am Bea? Nandoon pa ba siya sa bahay? Nandiyan pa siguro. Ma'am Bea, nitong mga nakaraang araw. Una, pumunta muna siya sa paaralan. Pagkatapos, pumunta sa ospital. Tinulungan niya ang kanyang ina na ma-discharge. Ngayon, bumalik siya sa bahay. Nagpa-deliver siya para kunin ang mga gamit. Pupuntahan ko siya. Sir Paulo, ang telepono ninyo. Akin na lang. Dadalhin ko sa kanya. Nanay, pumasa ako sa isang kumpanya ng sayaw sa ibang bansa. Mag-i-intern ako sa ibang bansa sa aking senior year. Baka doon na rin ako magtrabaho pagkatapos. Naayos na ang lahat doon. Nabili na rin ang mga tiket. Bukas na kami aalis. Ang bilis naman ng alis ninyo. Nag-away kami ng kasintahan ko, kaya naghiwalay na kami. Nanay, paano mo nalaman? Naging bata rin ang nanay mo, naiintindihan ko. Hindi ako makikialam sa mga bagay ng mga kabataan, pero mas mabuting maipaliwanag ang mga hindi pagkakaunawaan o magpaalam ng maayos. Huwag kayong magiging katulad ng tatay mo at ako. Nanay, may lakad ako. Hindi pa rin ba siya nakabalik?